Okay guys, so first topic natin dito sa algebra is about the number system. Okay? So, yung number system, nagsisimula yan sa complex number. Okay? So, kung i-recap natin yung complex number, that is a plus a plus bi, di ba? Where yung a, yan yung real number, while yung b, yan yung imaginary number, yung bi na yan. Dahil dito sa yung I, that stands for imaginary, no? Okay? So, a plus the bi. So, yun yung complex number. So, siya talaga yung punot dulo ng lahat ng numbers natin. Okay? So, it is composed with real numbers tsaka imaginary numbers. Then, ayun na, wala nang pamilya si imaginary. So, yung may pamilya na lang si real. So, it is divided again into rational tsaka irrational. Then, meron tayo ditong irrational, no? So, irrational numbers, so, meron yang non-terminating decimal. Example ng non-terminating decimal is, no? Pag sinabi nating non-terminating, walang katapusan na decimal yan, no? Like, pi. Or square root of 2, no? Walang katapusan sila yan, eh. So, yun yung sa irrational numbers. Sa rational numbers naman, it is divided into two. Meron tayong integers tsaka non-integers, no? So, we have non-integral fractions tsaka decimal, no? So, meron tayong fraction tsaka decimal. So, yung decimal naman, meron tayong repeating, yung paulit-ulit, no? Like 1.6777777, ganun. Tsaka yung terminating, no? Opposite yan ng non-terminating. Ibig sabihin, nahihinto to, no? 1.395 lang, yung mga ganun, no? Or 1.685, yung mga ganun, no? Yan yung mga terminating decimal. With regards to integer naman, meron tayong tatlo. Okay, we have the negative, the zero, tsaka yung natural or yung positive number. Okay, so yung negative naman, it is divided into odd tsaka even numbers, no? So, negative na odd, negative na even. Like, negative 1, or so negative 8, negative 2, no? Negative 4, negative 3, negative 5, mga ganun. Then, 0, no? Yan, no? So, yan yung magiging score mo kung pag di ka nag-aral, 0. Okay? So, natural naman, meron tayong dalawa pa rin. Meron tayong odd tsaka even, no? Then, yung odd, meron tayong prime, tsaka meron tayong positive, like positive 1, positive 3, positive 5. Yung even naman din, meron tayong prime tsaka positive din. So, meron tayong positive 2, positive 4, and so on and so forth. Okay. So, I think ito lang yung regarding with the number system. So, proceed tayo for the factoring and groupings. Okay. So, yung requirement ng factoring and grouping is kailangan lang alam mo yung mga properties ng real numbers, like the commutative property ng addition, ng multiplication, diba? Yung associate property ng addition or ng multiplication, yung left distributive property, right distributive property, additive identity, multiplicative identity property, yung mga ganun. And so on and so forth, no? Marami yan, no? So yung mga property na yan, dito yan, ma-apply sa factoring and groupings. So, meron tayo ditong special product, multiplication by groupings, tsaka factoring. Okay? So, actually, marami pa no? Ito lang yung kinuha ko. So, yung special product, tsaka yung factoring na to, vice versa lang yan sila. Vice versa lang. Mas marami nga lang yung factoring, okay? Kaysa dito sa special product. Okay, for example, dito tayo muna sa special products. So, makikita mo na distributive property lang yung ginagamit dito. Like, a times ng x becomes ex plus nung a times y, no? That becomes ay. Dito naman,
Yeah? Distributive property lang din to, no? Meron tayong so tulad nung xy then times nung x plus y, no? Makikita natin dito, no? Multiply lang natin to, magiging x squared mo yan, no? Then dito naman magiging plus xy, then dito negative y times x, negative nung xy, then meron tayong negative nung y squared. Okay? Then makikita mo magkamukha to. So, ibig sabihin, matatanggal lang yan. Kaya yung matitira, x squared minus yung y squared. Yeah? And so on and so forth na to. So, meron kang x squared, then meron kang a plus b, di ba? Then, a times b. EC x squared, di ba? Ito yan. Then, meron kang bc tsaka yung ad. No? So, add mo lang yan, then multiply mo yung b tsaka d. And so on and so forth, no? So, I think ganun na yung pattern niya. So, punta tayo dito sa multiplication by groupings. Okay? So, for instance, meron tayong x plus y plus z plus w squared. So, yung ginagawa dito is ginugroup yan, no? So, i-group mo to, tsaka i-group mo to. Parang ganito. No? Ito tsaka ito, pareho lang yan. Then, pagkatapos nyan, i-apply mo na yung ito na formula, di ba? Kung kukunin mo yan, ito yung magiging x mo. Then, plus, ito yung magiging y mo. Then, square mo yan lahat, no? So, take note, ito x squared, no? Kung ito yung x mo, transpose mo lang yan, no? Then, meron kang 2x. So, 2xy. So, ito yung x mo. Then, ito yung y mo. Di ba? Then, meron ka naman dito, y squared. Ito yung y mo, di ba? So, lagay mo lang yan diyan. Then, yan na. Ulitin mo lang yung distributive property. So, ito yung makukuha mong factor. Okay? Klaro? Or, pwede rin ganito, no? So, meron kang x squared plus y squared plus z squared plus w squared. Parang ito yan. Next mong gagawin is plus 2 times nung xy, ito yan, plus 2 times nung xz, ito yan, plus 2 times nung xw, ito yan. Next is yun dito ka naman, plus 2 times nung yz, plus 2 times nung yw, okay na, no? And then, last is yun ito, plus 2 times nung xw, and wala ka nang malulup dyan, di ba? So, ganyan, no? So, shortcut yan. So, dito naman sa factoring is meron tayong kabaliktad lang, no? Parang ganito. Yeah? Kinuha niya lang din to eh. Yung tatlong to. So, ito lang din yun eh. Yeah? Then, yung ito naman, makikita mo na saan yan? Ito. Huh? Ito, makikita mo na equivalent siya nito. Yeah? Kamukha lang to. Yeah? Kinuha lang yan din to. So, ito lang din yan. Yeah? So, makikita mo na vice versa lang yung factoring tsaka yung special products. Then, meron tayo ditong x squared minus y squared. Equivalent yan nung x minus y tsaka x plus y. Okay ba? Okay. So, example tayo ng application ng factoring tsaka groupings. So, bali dito, i-factor lang natin yung x4 minus y4. So, solution. Okay. So, x4 minus y4. So, that is also, pwede mo ding isulat yan ng pagganito, di ba? Pwedeng ganyan, no? And take note, balikan natin yung factoring method. Kukunin ko yung rule number 6 na to. Which is, sinabi niya na
x squared minus y squared is equal to x minus y, x plus y. Okay? So, kung ito i-reflect ko dito sa problem, ito yung original problem natin eh. So, if I assume na yung a is x squared, di ba? Awag mo na yan. So, para di tayo mawala, yung gagawin na lang natin is, gawin natin a yung x dito, b yung y. Okay? So, magiging a mo to, then ito magiging b. So, magbabago lang din to. Di ba? So, magiging a minus b mo yan, tsaka dito a plus b. So, if you assume na yung a mo dito is x squared, ito yan. And yung b mo dito is ito yan, y squared. So, ibig sabihin, pwede mong isulat yung problem na y4, which is equivalent to x squared squared minus y squared squared. So, that is equivalent to a squared minus nung b squared. Provided na we assume na yung a is x squared and b is y squared. Then, lagay natin yung formula na to. So, we have a minus b, a plus b. Then, substitute na natin yung mga values na to. So, yung a is x squared, yung b is y squared. Diba? Then, yung a is x squared, then yung b is y squared. So, ito kamukha na to, kamukha na niya yung rule 6 na to, di ba? Yung ito na rule. So, kunin ko na lang yung value na yan. So, that is equivalent to x minus y and x plus y. And this is x squared plus d y squared. So, ito yung sagot nung x4, y4. Okay. Klaro? Klaro tayo, ha? Okay, example 2 tayo. So, ito yung problem. So, i-factor daw natin yung m squared minus em minus 3m plus 3a. So, ganun pa rin yung gagawin natin. So, meron tayong m squared minus em minus 3m plus 3a. Okay? So, paano ba? Ito i-factor ko to. I-group ko na lang to. So, i-group ko to. Then, ito din i-group ko. Okay? So, meron akong m minus a. Then, minus 3 nung m minus a, no? Para negative 3m, negative nung 3, tsaka negative a, that is positive nung 3a. Okay? Klaro na? Klaro. Next. Magkamukha to, no? Ito magkamukha. So, ibig sabihin, pwede natin i-factor yung ma. Palabas natin yan. So, ma times lang natin ng m. Ito yan. Then, minus 3 tayo, di ba? So, that is negative 3 nung ma. Ito yan. So, ito na yung magiging sagot. And that is letter B. Okay? Dito pala na. So, yung sagot nito is letter A. Okay. Klaro. So, what if nakalimutan mo yung, for example, ito, nakalimutan mo to sa utak mo, for example, kasi kasi sa dami ng formulas, minsan nakakalimutan natin yung mga ganyan. So, paano mo atakihin yan? Ha?
Skip na lang, ha? Hindi naman siguro, di ba? So, yung ginagawa dyan is ginagamitan natin ng calculator. Okay? So, yung technique na to na ipapakita ko is using yung calculator. Any calculator pwede. Na? Kahit anong calculator, pwede siya. So, gamitin ko na lang yung calculator dito sa device ka. Okay? So, another solution is using yung calculator. So, yung gagawin lang natin is hahanapin lang natin dito sa multiple choice. Yeah? Provided hindi pa natin alam kung ano yung sagot na provided. So, hahanapin lang natin sa multiple choice yung equivalent ng x4 minus y4. Yeah? So, bali meron tayo. Ito yung problem. x4 minus y4. Then, yung choices natin, ito yan, no? Kunin ko na lang yan. Bali, ito yung choices natin. So, pipili lang tayo dito kung saan dito yung tama. Diba? Provided hindi natin alam kung ano yung sagot, no? So, pag sinabi kasi nating equal, no? Kung ito siya equal nito, so dapat pareho sila nung value at any value of x and y. Diba? Kung ito siya is equal nung b, so at any value of x and y, dapat equal yung ito tsaka ito. So, ganun din sa c at any value of x and y. Ha? Kung ito talaga yung equal nito, so at any value of x, dapat pareho sila. I think nakuha nyo yung point ko. No? So, at any value of x, d must be the same. So, ganun lang yung rule. So, kung mag-equal siya at any value of x and y, d must be the same. Na sir, paano naman pag, for example, kinompute ko yung x4 minus y4 for any value of x and y. Ito yung nagiging sagot niya. Then, let's say, 24, no? Yung nangyari, yung a and b, pareho yung sagot, 24 din, no? So, equal sila ng a and b. Ibig sabihin ba nun, sir, same yung dalawa yung sagot? Hindi naman, no? So, pag nangyari na dalawa yung equal niya, so, bad yung selection ng x and y mo. Yung gagawin mo lang, papalitin mo lang din yung x and y na inassume mo, no? So, hanggang magkaroon ka ng unique lang talaga na sagot. So, pagkita ko na lang, so, kunin ko muna yung value ng x4 and y4. Okay? So, bali ito yan. So, assume lang natin, pindutin lang natin yung calc. Okay, para makasubstitute ako ng value. Let's say, yung assume ko na lang is for x is 1 equal, then yung y is 3. Equal ko lang, no? So, yung sagot niya is negative nung 80. So, at x equals 1 and y equals 3, so, yung value pala nung x4 minus y4 is negative 80. So, this time, i-check natin yung a. Okay? So, check natin daw. So, ito yung sa choices A. So, check natin yan kung pareho siya dito sa problem na x4, y4 at, di ba? At value ng x natin na 1 and then yung value ng y natin na 3. Okay? So, yung sagot niya is negative 80. Same. Same sila. So, for A, yung sagot niya is negative 80. So, same yung problem tsaka yung A. So, siya yung possible na answer ko. Ito yung possible
answer. So, try natin i-check yung B, no? Try natin i-check yung B. So, try natin i-check yung B. Ito yun. Ito yung B natin. Okay? So, kung pareho yan sa value ng x4 minus 4 at x equals 1 and y equals 3. So, ibig sabihin, so yung value niya is 40. Okay? 40, hindi pareho. So, yung value ng b is 40. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya pareho nung problem na, ito yung problem natin, di ba? Then, yung nilagay natin dito sa x is equals 1 and y equals 3. Yung sagot niya is 40. So, ibig sabihin, this is wrong answer. So, kahit itry mo yung C and D, I doubt hindi magni-negative 80 to, no? I think this is not equal to negative 80 and also with D, this is not equal to negative 80. So, isa lang talaga yung sagot. Letter A lang. Okay? So, yan yung magiging alternate na solution mo if ever nakalimutan mo yung mga formula for the special products and factoring. Okay? So, I hope may natutunan kayo dito sa first topic natin. So, continue na lang tayo sa next topic.